Magandang araw ho sa ating mga kababayan, mga kongresista, umaaray na dito sa muling pagpapatuloy nitong Blue Ribbon Committee hearing patungkol ho dito sa flood control scandal. Nako, mukhang matindi ang kanilang pangangailangan ngayon mga kababayan kung paano nila matatakasan ang kanilang pagkakasangkot dito sa matinding iskandalusong flood control scandal mga kababayan. Anak ko, yari. Talagang makukulong ho sila. Talagang totoo yung sinasabi ni Bibi Sara. Bloodbath ang mangyayari mga kababayan. Eto, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ng General Macanas. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Isinare nila ang news update. Kongreso, gi-question ang timing sa pag-imbestigar sa flood control scandal sa Senado. May picture dito. I'm not sure kung press conference ba ito. Nandyan si Luistro Chua Libanan. So, why? Sabi nila. Why the timing? Ang isang nabasa kong post o narinig kong statement, baka kasama nila si Congressman Jude Asedre. Kini-question yung timing, bakit daw isinabay ang investigasyon ng flood control dito sa napipintong impeachment trial ni BP Sara. Natatakot lang itong si Jude Asidre mga kababayan na masasama ho siya doon sa mga pangalan at alam naman ho natin, kasama naman talaga siya doon sa matinding iskandalusong nangyari sa ating budget mga kababayan. Impeachment trial ni BP Sara, umarangkada naman. Yes, totoo yan. Kasi sinasabi nila ni Asedre, baka ito rin ang punto nitong kasama niya na ang diversionary tactic daw. Gustong i-deflect nitong majority senators yung atensyon ng taong bayan sa impeachment. Sana intindihan ko lang, I might be wrong. Huwag isabay ang flood control investigation. Isang tabi muna yan. Impeachment muna ang atubagin. Yun ang sinasabi nila. Mukhang iba mga kababayan Kasi ito ho, alam ho natin, yung impeachment trial, nakonbina ho yan, pinapasagot na lang itong si BP Sara, itong prosecutor, at magsisimula yung posibleng trial sa July 6 o ilang linggo pa mga kababayan ang kailangang gugulin. Ibig sabihin nito mga kababayan, hindi pinagsabay. Ang alam ko naman, gumugulong na ang proseso sa impeachment. Yes, totoo diba, yan. nag-convene na ang impeachment court. Nanumpa na sila. So, ang ginawang step is ganito. Ang impeachment court nagpadala na ng summon o komunikasyon sa kampo ni BP Sara. Yes. Binigay na nila yung articles of impeachment sa kampo o defense team ni BP Sara para sagutin. Yes, totoo ang alam ko dyan, 10 days Within 10 days, ang kampo ni BP Sara, mag-reply sila o counter whatsoever. Kung may ebidensya sila, isasubmit na rin doon. Yes. So, mali yung pagkakasabi nila na talagang diversionary tactics. Siguro takot na takot lamang ho sila mga kababayan dahil malalantad ho ang kanilang pagkakasangkot dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating budget. After na natanggap ng impeachment court yung komento o manifestation, anong tawag dyan, nag-counter affidavit. Kung sa normal na complaint pa sa piskalya, ang nasasakdal mag-submit ng counter affidavit and ebidensya. Ayun. Para mapagbigyan ng pagkakataon yung nasasakdal na sagutin. Yes.
After that, ang prosecution, i-evaluate na niya ang presented evidences, mag-resolution siya kung iakyat niya ang kaso sa korte for trial. Ganon yun. So, dito naman sa impeachment court, pag natanggap niya na yung reply ni BP Sara, bibigyan ng impeachment court ang prosecution. Yung reply ni BP Sara, sumagot, mag-reply din ang prosecution. With that, ayan na. Pag nakasubmit na ng reply o counter-reply yung prosecution, itong mga kongresista, sisimulan na ng trial. Ayun, ganun nga mga kababayan, doon sisimulan ang trial. Ba't sinasabing pagsasabayin? Mga kababayan, ilang linggo pa ba? No? June 4 ang posibleng pag-start ng ng Blue Ribbon Committee subcommittee at July 6 naman ang posible mag-start yung trial ng impeachment complaint. So anong gagawin doon sa almost 1 month? So hindi pinagsabay, takot lang talaga itong mga buwaya mga kababayan na malantad ang kanilang totoong kulay. Ang trial most likely baka nasa middle of June o end of June o July na. Yes. Ganon yun. Kaya habang hinihintay yung proseso na yun, what's wrong kung sa June 4 magkaroon na ng flood control investigation? Diba? Wala akong nakikitang mali. Wala akong nakikitang diversionary tactic. So takot lang talaga sila. Hindi kaya natatakot sila? That's right. Yan ang tanong. Baka natatakot yung mga napangalanan na nakatanggap ng maleta. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Ako, panigurado yan mga kababayan. Takot ho sila kasi ay malalantad ho yung kanila mga pangalan. Lalong-lalo na yung mga prosecutor, sila din yung mga sangkot sa matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas. 6,100 ang nag-react. 5,900 ang tumatawa. 22 ang galit. 230 ang nag-like. Anong percentage? Mga 95% tinatawanan itong reaksyon ng Kongreso, mga kongresista. 5% lang ang nag-like sa kanila. And then comments. Boss Atan Vlog, kinabahan na ang mga iyan. Yeah, ako. Kingpin Balaba, imbestigahan kayong mga congressman na mga blank. Hindi ko na lang basahin. Alcos, Chris, Crocodile Farm, dahil kay Speaker may AX, may tupad, may ayuda. At speaking of Martin Romualdez mga kababayan, merong information na maglalabas ho ng speech o itong pahayag itong si Martin Romualdez ngayong araw. Yan ho ang aabangan ho natin kasabay nitong posibleng pagkaroon ng motion para i-announce na itong pagsisimula ng subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee sa June 4. Nako, napakatindi mga revelasyon. Nako, sino na naman kaya ang babanggitin ni Martin Romualdez? God has a perfect timing ever. Tito John, it's your turn to hide. Ano pa? Opao, Valdores, takot si Luistro kasi kasama siya na kapaldo-paldo ng flood control. Dahil kay Speaker. Alejo Gan. So anong timing? Bakit? Takot? Hadlock mo? Yun. Takot kayo, hadlock. Josel Ananya, taste your own tactics. Alchibi Casimero, takot ba kayo na mabanggit din pangalan nyo? Mababanggit talaga. That's right. Yung mga pinangalanan ng Brave 18 Marines, nako. Panigurado. Masisiwalat talaga yung
Dale Mamot, bitaw, bakit kaya nagtanong sila pero kung sila mag-imbestiga, pwede tanongin. Lahat sila takot kasi sila nakapaldo. Panigurado yun mga kababayan. Paldo, mali-malit ang pera. Kita nyo naman sa mga katawan ng mga congressman, yung mga matatabang mga congressman, lumaki na ho yung tiyan dahil sa kakalamo ng pera ng taong bayan. Ay, hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Yes. Karapatan ng taong bayan, malaman bakit napunta sa maleta ang aming mga pera. Kaya humanda kayo. Salamat at may brave 13 senators na nangulo sa Senado ngayon at dahil sa pangungulo ng brave 13, ang matagal ng cover-up na flood control investigation sa wakas Mangyayari na. Magsisimula na. Yes. Kaya ang mga paldo-paldo ay hindi na makakatulog ng mahimbing. Ayan nga mga kababayan ang komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa nasasaktan ng mga congressman. Dahil hindi ho nila matatanggap na mababanggit ang kanilang pangalan dito sa posibleng pagsisimula. Hindi kasi natin alam mga kababayan kung ano yung mangyayari, posibleng mangyari ngayon hanggang Huwebes, June 4. Dahil nga mga kababayan, alam naman ho natin ang galawan ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. at talagang gagawa sila ng paraan para mapigilan ho ito. At ngayong araw, ito yung sinasabi na ilalabas umano, di umano mga kababayan, itong plunder case. Arrest warrant laban kay Senator Jingo Estrada nang sa ganon ay mabawasan ho ng senador dito sa Senado. Diba? Yan ang gagawin nila. Kaya masasabi ho natin kabayan na we are now in the silent martial law. Diba? Katulad ng nangyayari noong kapanahunan ng Marcos Sr. na kung saan ay talagang ginigipit din ang mga kalaban sa politika. Nako, nangyayari na ho ngayon mga kababayan. So, ano hong masasabi nyo dito? Napakatindi ho nito. Kasi kapag talagang tuluyan ng magsimula itong Senate Blue Ribbon, subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahan ni Senator Marcoleta. Nako, mga kababayan. Yung mga matatabang mga buwaya, papayat ho yan. Hindi na ho yan sila makakatulog mga kababayan. Dahil sa kakaisip kung paano nila lulusutan itong mga problemang kanilang kinasasangkutan. At paano nila ibabalik ang perang kanilang mga nadekwat mula sa pera ng taong bayan. Dahil ang mga pera na yun mga kababayan ay nagamit, nagastos na nila, nalustay na ho nila sa kanilang mga luho, sa pagpapagawa ng kanilang mga bahay, pagbibili ng kanilang mga sasakyan, mga accessories sa kanilang mga katawan. Diba? Wala na silang maibabalik. Siguro may maibabalik man, pero hindi nila aaminin na nakakuha sila mga kababayan dahil malalaman ng sambayan ng Pilipino na talagang totoo na sila ay mga buwayang kakapal ng mukha, harap-harapan tayong winawalang hiya. Diba mga kababayan? So, abangan ho natin bukas. So, sa mga ngayong araw mga kababayan, ngayong araw hanggang Huwebes kung ano yung posibleng mangyari. At bantayan natin ang bahagi ng Senado kasi hindi natin alam kung ano yung posible dahil ang administrasyon ni Bongbong Marcos, sa napapansin ho natin mga kababayan, hindi na nila halos sinusunod yung tamang proseso ng batas. Etong mga arrest warrant pa lamang mga kababayan ng ICC dito kay Senator Bato, hindi na sinusunod. Walang ang warrant of arrest galing sa local court tapos ipapadala ang isang Pilipino papunta dun sa ibang bansa. Naku po mga kababayan, hindi pwede yun. Binabypass ho nila. Ginawa na nila kay dating Pangulong Duterte, ngayon ginagawa na naman nila kay Senator Bato de la Rosa
O ginigipit ho talaga nila. O wala tayong magagawa ngayon. Kaya nga sabi ng ating mga retired military, mag-ipon-ipon lang ang 1,000,000 sa Luzon, 1,000,000 na kababayan natin from Visayas, 1,000,000 natin mga kababayan from Mindanao, tapos ang laban. Dahil sabi ng ating mga retired military, yung iba mga general, sabi ho nila na naghihintay lang ng hudyat itong ating Armed Forces of the Philippines anytime. Di umano, mga kababayan, baka mag-withdraw ho sila ng support. Kapag nangyari ho yan, hinihintay lamang yan. Kasi hanggat hindi nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino, 1,000,000 from Luzon, 1,000,000 from Visayas, 1,000,000 from Mindanao. Nako. Pero ang problema kasi dyan mga kababayan kaya ang problema is yung ating bansang Pilipinas is pulo-pulo, no? Kumbaga, tama ba yung word, yung English niyan is archipelago? Kumbaga, hiwa-hiwalay na mga isla. Pero kung dugtong-dugtong na mga isla yan mga kababayan, panigurado, within 1 week ay talagang mangyayari yan na 1,000,000. Nagagawa nga ng ng INC na makatipon ho sila ng umaabot ng 1.5 million dyan sa bahagi ng Luneta. Lalong-lalo na mga kababayan kung magkaisa pa ang sambayan ng Pilipino. So kaya naman ito kabayan, no? Kayang bumuo ng siguro 1 million ng INC. O yan. Tapos, ang KOJC, kaya din yan mga kababayan. Suportahan lang ni Pastor Kibuloy. At ang sambayan ng Pilipino na sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. At yung mga kababayan ho natin na parang not moving na yung mga, yung mga kakalsadahan na sobrang traffic na sabi nila hindi na tayo makakapagtrabaho. Sige, sasali tayo dyan para matapos na itong matinding kaguluhan, korupsyon sa ating bansang Pilipinas at posible silang lumabas mga kababayan. So yun lang inaasahan. 1,000,000 from Luzon, 1,000,000 from Visayas, 1,000,000 from Mindanao. Kung kakayanin baka Luzon lang mga kababayan kasi halo-halo naman yung ating mga kababayan dito sa Luzon. Dito lalong-lalo na dito sa NCR, mga kababayan ay Luzon, Visayas, Mindanao, halos dito tutumpukan na ang ating mga kababayang Pilipino kaya talagang crowded ang National Capital Region, no? So ano ho masasabi nyo dito mga kababayan dito sa alma nitong mga congressman dahil para mas inuuna pa daw. Di umano mga kababayan, no? Pero hindi talaga di umano. Sinabi talaga nila kabayan, no? Sinasabay pa yung impeachment dito sa kumbaga sinasabay pa itong Senate Blue Ribbon Committee investigation dito sa impeachment. Naku po, wala. Talagang mayayari ho yung kanilang mga pangalan mga kababayan. So abang-abang lamang ho tayo ngayong araw sa posibleng mangyari